Hello everyone, this is Miss Jenny Paris again. So welcome back to my channel. So for today's video, ay tuturo ko po sa inyo kung paano po tayo mag-create ng virtual Pag-ibig account. First, punta lang tayo sa website ni Pag-ibig. Search lang natin yung virtual Pag-ibig. So yan, click lang natin to. And then, lalabas na po yung homepage ni Pag-ibig. And then, click lang natin tong small box sa baba. So, after checking the box, this will appear. Click continue. And then, ito naman, yung creation ng account. So, click lang natin yung create account. So, for the step 4 naman, may tatlo sang choices na nalabas dyan. So, sa atin naman, since mag-create tayo ng account, click lang natin yung create and activate your account online. And then for the step 5, fill out lang natin yung personal details and click proceed once done. Once done na po yung personal details na in-input natin, na-proceed na natin yung personal details na fill outan natin. So, proceed tayo dito sa step 6. So, may nalabas dyan na click OK to receive an OTP to your active mobile provided. So, an OTP code has been sent to your mobile phone number. Nakuha na natin yung OTP code na sinend dun sa active mobile number na provide natin. For the step 7, input natin yung OTP code. And then pag na-input na siya, click proceed. So for the step 8 naman, once na-proceed na natin yung step 7, ay may personal details dyan na kailangan nating fill outan. So yan, mga personal details na kailangan yung fill outan. And then may mga security questions for your password retrieval in case you have forgotten your password. Naman sa baba ay input natin yung complete address ng ating birthplace. So, after dun sa birthplace natin, meron dyang your mother's full name dun sa birth nila. So, hindi po yung maiden name, kundi yung full name po nila. So, pag okay na po yung pag-input ng full name ng mother natin, scroll down lang po natin yung homepage. So, may makikita tayo dyang upload photo of valid ID. So, that is for step 9. So, kung wala po kayong passport, so, proceed po tayo sa 2 valid IDs na requirement. So, prepare lang natin yung mga valid IDs na meron tayo. And then, may choices po dyan kung ano po yung valid IDs na kailangan nating i-upload. Pag okay na tayo dun sa 2 valid IDs na in-upload natin, punta po tayo dun sa upload selfie, holding or showing your valid ID. So, after natin siya ma-upload, mag-prepare din po tayo ng selfie dun sa 2 valid IDs na in-upload natin or else yung passport. So, pag okay na po, na-upload na natin, check lang po natin yung box and then click submit. So, after po sa pag-click natin ng submit, may mag-appear po dyan. So, that is for the step 12. So, information will appear that you have successfully created your virtual Pag-ibig account. So, an SMS will be sent once your account is activated. After that, may ma-receive ka po na SMS ni Pag-ibig stating that you have successfully created your virtual Pag-ibig account. So, we will notify you via another text message once your account has been activated for you to start viewing your Pag-ibig savings and loan record. After 24 hours that you have created your virtual Pag-ibig account, makareceive po tayo ulit ng text message from Pag-ibig stating that your virtual Pag-ibig account has been activated. Now, you may track your Pag-ibig savings, view your loan records, and enjoy many more services anytime and anywhere. So, for your protection, you may start using your virtual Pag-ibig account via a secure link which we send to your email address. So, with that, pag naka-receive na kayo ng text message from Pag-ibig, punta po tayo doon sa email address nyo po. So, pag na-check na po natin yung email natin, makikita po natin dun yung email ni Pag-ibig regarding dun sa virtual account activation. And then, para din po dun sa temporary password na ibibigay ni Pag-ibig para dun sa first time login mo. So, punta lang tayo dun sa website ni Virtual Pag-ibig and then, ilalagin lang natin yung temporary password natin.
para mas safe din po kayo, you can refer dun sa step 14. May makikita po kayo dun sa email niyo na click here. I-click lang natin yun para directed po kayo dun sa homepage ni Virtual Pag-ibig. And then, pag na-click na natin yan, magdadirect po kayo dun sa portals ng login. So, may makikita kayo doon na first time login. So, i-click lang natin yun. And then, input lang natin yung email address and the temporary password. So, after nyo pong ma-input yung email address ninyo and then your temporary password, i-click lang nyo po yung enter. And then, magre-redirect po kayo doon sa pag-create nyo ng bagong password. So, that's the time na mag-create po kayo ng personal password ninyo na every time na maglalagin kayo sa Virtual Pag-ibig ninyo, ayun na po yung inyong gagamitin. So, create lang po tayo ng bagong password and then click submit. So, after nyong maklik yung submit, ay mapupunta po kayo sa Virtual Pag-ibig account ninyo. So, dyan sa left side, dyan nyo po makikita lahat ng mga inquiries ninyo, machi-check yung contributions nyo sa Pag-ibig, yung mga loan payments ninyo, i-check nyo kung kompleto ba, wala bang lacking, or pwede na ba kayo makapag-reloan, and then yung eligibility nyo para dun sa housing loan, and then yung pag-link ng Loyalty Card Plus natin. So, napaka-convenient na po ni Pag-ibig ngayon kasi meron na silang virtual account. And then, para din po sa pag-apply nyo ng loans, pwede nyo na pong gawin through online kung meron na po kayong Virtual Pag-ibig account. So, for my next video, yan po ang ituturo ko sa inyo kung paano po kayo mag-apply ng loans through online. So, maraming salamat po dahil may naibahagi po ko sa inyo ngayon.